Yes, Lord Jesus. Oh, Abba Father, salamat po sa umagang ito. Nandito kaming lahat, oh Lord, upang kami mag-worship po sa inyo. Dahil kayo po ang dakila po sa amin. Yes, Lord, kayo mauuna po sa amin. Lord Jesus, Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, O Lord, na kami, tinipon-tipon mo kami, O Lord, para kami mag-worship po sa inyo. Yes, Lord Jesus, kayo mangunguna po sa amin, O Lord, sa aming gawain. Hindi lang po dito, O Lord, kundi sa aming mga churches, O Lord. At ganun din po sa online service, Lord Jesus. Yes, Lord, sa umagang ito, papasalamat po kami sa lahat, O Lord, ng inyong mga pagsasalo po sa amin, O Lord. Yes, Lord, patawarin niyo po kami, O Lord, sa aming mga kasalanan sa inyo, na hindi po kami nakakasabay po sa inyo, O Lord. Ituwid niyo po kami, O Lord Jesus, sa lahat ng mga ito, O Lord. Kayong mangunguna po sa amin, O Lord. Yes, Lord Jesus, sa umagang ito, yes, Lord, sa umagang ito, buksan niyo po ang aming isipan, buksan niyo po ang aming puso at isipan, O Lord, para namin maunawaan ang inyong salita, Lord. Dahil ngayon ang araw ninyo upang kami mag-worship po sa inyo, O Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, sa ibababa ng magandang balita po sa inyo, O Lord. Yes, Lord, sana po may magrema po sa amin ang bawat isa, O Lord. Yes, Lord, may discernment kami ang bawat isa. Yes, Lord, sa umagang ito, O Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat, sa mga hindi rin nakadalo, O Lord. Yes, Lord, gabayan niyo po sila. Yes, Lord, ang aming bansang Pilipinas, O Lord, gabayan niyo po ang aming Pangulong Marcos, O Lord, kasama ang kanyang bise at kanyang mga gabinete, Lord, hanggang sa pinakamababa, O Lord Jesus. Yes, Lord, bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, ang lahat po sa kanila, O Lord, para kami makasunod po sa inyo, O Lord. Yes, Lord, sa lahat ang mga proyektong binibigay niyo po sa aming mga namumuno sa amin, Lord, sa aming bansa. Kayo po mangunguna po sa lahat, O Lord. Sa aming churches, O Lord, at affiliated, Lord. Dito ngayon sa Golden Hills, Lord, na gagagawa namin ang aming service. Ganon din po sa Sitio Suha ngayong umaga, O Lord. At ganon din sa mamayang hapon, O Lord, sa Gumaok at saka sa Golden Forbes. At saka sa... Yes, Lord, lahat ang mga ito, Lord, ng aming churches, Lord. Salamat po, O Lord Jesus. Sana po, Lord, sa iyong mga salita, Lord, may magrema sa amin po sa lahat. Yes, Lord Jesus. Salamat po sa lahat, O Lord, sa aming mga churches, mga ibinibigay niyo po sa amin, mga gawain, na sana po malakaran po namin lahat, O Lord. Yes, Lord, kayo mangunguna po sa amin na lahat. Lahat ang mga ito, Lord, hindi namin ho magagawan lahat ang mga ito, Lord, kundi po sa inyo, O Lord. Kaya po, kami po ay humihingi po ng inyong tulong sa amin, Lord. Ang inyong pag-unawa po, ang inyong binibigay niyo po sa amin ng bawat isa po, O Lord. Nagpapasalamat po kami sa lahat, O Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, papasalamat po kami sa lahat-lahat ng inyong binigay niyo po sa amin. Yes, Lord, ang sa aming mga healing ministry, sa aming campus ministry na bago ngayon, O Lord, na inyong mga bagong binigay ng mga leader na mangunguna po, O Lord. Yes, Lord, na hindi namin po nalalaman, O Lord, kayo po ang magbibigay po sa amin para kami maituwid, para namin makasama ho kami or maitaguyod namin ang nais mo po, O Lord. Papasalamat din po kami, O Lord, sa inyong construction ng aming church, Lord. Papasalamat kami sa lahat, O Lord, ng mga biyayang binibigay niyo po sa amin, O Lord. Yes, Lord Jesus, salamat po, Panginoon, O Diyos. Ang lahat ng mga ito, Lord, ginagawad namin, isinasamo namin po sa inyo, O Lord Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Amen! Good morning po ulit sa ating lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng isang mapagpalang umaga. Amen po ba? Pasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay araw-araw.
Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili ko tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Yes, Lord! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Masaya po ba tayo sa piling ng ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa akin, nag-iisang taglay, nilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hubay. Kaya nandanan na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wakas na pagsintay iyong tingin,
kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan mo'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kaya ng mga ibon na laging umaawit sa'yo. Kaya ng mga alon, walang humpay ang awit mo. Gaya ng mga dagat na di matutuyo, magwawakas ang awit mong pagsamba sa'yo ay di rin magwawakas. Gaya ng mga ibon na laging umaawit sa'yo. Gaya ng mga alon, walang humpay ang awit mo. Gaya ng mga dagat na di matutuyo, magwawakas ang awit mong pagsamba sa'yo ay di rin magwawakas. Gaya ng mga ibon na laging umaawit sa'yo. Gaya ng mga alon, walang humpay ang awit mo. Gaya ng mga dagat na di matutuyo, magwawakas ang awit mong pagsamba sa'yo ay di rin magwawakas. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise God! Tayo po'y makakaupo na pong lahat. Minsan pa, palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po. Ready na po tayo? Ako po excited. Excited po ako. Gusto ko po i-impart sa inyo yung excitement. Are you excited? Online, maging excited po kayo. Kasi napakaganda ng mensahe ng binaba ng Holy Spirit kay Pastora. Lahat po tayo, uuwi, masaya, amen, masigla, at magaang ang dibdib. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang gumaang ang dibdib mo? Makinig kang mabuti. Namnamin mo ang bawat mensahe. Namnamin mo ang bawat salita ng Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Ang tema po natin ngayong umaga, pinamagatang
overcoming temptations. Amen? Yan. Overcoming temptations. Pagtagumpayan ang tukso. Amen? Tukso, layuan mo ako sa pangalan ni Jesus. Amen? Let's read the Bible Word of God para po dito sa aklat ng unang Korinto. 1 Corinthians chapter 10 verse 30 ng NIV. Sige, asa po tayong sabay-sabay. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way so that you can endure it. Sa Tagalog po, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Let's all close our eyes. Let's feel the presence of our living God. God is here. Let's worship Him in spirit and in truth. Sikarabasyandarabakaya. Urababasyandarabakaya. Sikararahaye. Urabasyandararakaye. Ama naming Diyos na dakila, Ama naming makapangyarihan, banal na lumikha ng langit at lupa at nagbigay buhay sa aming lahat. Sa oras po ito, inihiling po namin dinadalangin na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan. You created us, kaya hawak mo po ang isip, puso naming lahat. Kayo po ang may-ari ng buhay naming ito. Father God, anuman po ang salita na lalabas sa labi na iyong lingkod, ito po'y galing sa iyo, O Diyos. Ibaba mo po sa aking mga labi ang mga pangungusap at salita na gusto mo pong marinig namin lahat. Mapagsalu-saluhan namin, O Diyos, na may kagalakan at pagsunod sa iyo ang bawat salita na aming maririnig. At magrema ito sa aming puso, mai-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagawa. Hugasan po ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Ang bawat kasalanang mayroong kami at ang aming puso, dalisayin mo po sa oras na ito at ang aming isip maging malinis upang lahat ng aming maririnig ay mailalagay sa malinis na isip at malinis na puso. Higit sa lahat, bigyan mo kami ng obedient heart. Masunod namin ang lahat ng iyong ibababa sa aming kalagitnaan. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na malakas na malakas. Makakaupo na po tayo. Tayo po ba'y nakakaranas ng temptation? Amen. Nakakaranas po ba tayo ng tukso? Amen. Hallelujah. Dumating po kay Pastora yung mensaheng ito, dahil ako po ay na-tempt, natukso, tinukso ng dyablo, pero hindi po tayo dapat malungkot dahil mismong si Jesus Christ, tinukso po siya ni Satanas. Ang sabi po sa aklat ng Mateo, ang Espiritu ng Diyos, dinala si Jesus sa ilang para tuksuhin ng dyablo. Amen? Kung tayo man po'y natutukso, may tumutukso, nanghihina tayo dahil sa tukso na yan, nanlalamig tayo, huwag tayong malulungkot. Dahil ang sabi po ng salita dito, na ating nabasa, God will also provide a way so that you can endure it. Sabi para mapagtagumpayan, endure, para matagalan. Ibig sabihin, pag lumayo tayo sa tukso, magsasacrifice, amen. May sacrifices tayo gagawin. Amen? Kasi pag natukso ka, laman mo ang umiiral bilang tao. Amen?
Pero para hindi mo matukso, hindi ka madala sa tukso, isasakripisyo mo yung gusto ng laman mo. Amen po? Gusto mong magalit. Hindi mo kayang magalit dahil nahihiya ka sa Diyos. Kaya isasacrifice mo yung damdamin mo. Amen po? Alam niyo po kung ano sabi ng Holy Spirit sa akin? Dalangin ko na ma-apply nyo sa puso nyo ngayon kung kayo po ay nakakaranas ng temptation. Anak, hindi ka ba naaawa sa puso mo? Na ang puso mo lagi mong pinagbibit-bit ng galit at sama ng loob at kabigatan? Hindi ka ba naaawa, anak, sa puso mo? Puso mong iisa lamang yan na binigay ko sa'yo. Yun po ang sabi sa akin ng Diyos hanggang kanina. And next sabi niya, anak, baka nakakalimutan mo, pinili ko ang katawan mo na maging templo ko. Hindi ka ba nalulungkot na pinagdadalamhati mo ako? Dahil nasa puso mo ako, hindi ka masaya ngayon, nalulungkot ka, nagagalit ka, naiinis ka. Anak, sabi ng Holy Spirit, ikatlong persona, nagigrieve ako, nagdadalamhati ako, anak, kasi nasa loob ako ng katawan mo, ang damdamin mo ngayon ay purong puno ng kabigatan. Amen po. Pag narinig po natin yan, di po ba ang dama ng puso natin? Patawad puso ko. Amen po. Patawad Holy Spirit. Kasi bakit nga ba puro kalungkutan at kabigatan ang wine-welcome ko sa puso ko? Amen po. Amen. Sabi po, Paul warned the Corinthian believers not to grumble or to complain. Winarning nga ni Paul ang mga taga-Korinto, huwag kayo lagi nagre-reklamo. Huwag kayo lagi nagko-complain. We start to complain when our attention shifts from what we have to what we do not have. Nag-uumpisa tayong mag-grumble, mag-complain kapag ang nakikita mo na yung mga bagay na wala ka. Amen po. Tama po ba? Wala ako nito, ba't di siya ganito? Ibig sabihin, nag-uumpisa po yan kapag self-centered na tayo. Hello? Pag gusto natin, lagi na lang tayo ang pasasayahin, lagi na lang tayo ang masusunod, lagi na lang tayo ang tama, lagi na lang tayo. Tayo, ako. Amen po? Nakasunod po ba tayo? Excited ba kayo? Ako po excited kasi overcoming temptation. Pagtagumpayan ang tukso, napakasarap yan. Kasi dadalhin tayo niyan sa langit. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi po, the people of Israel didn't seem to notice what God was doing for them because they were so wrapped up in what God wasn't doing for them. Ang mga Israelites, hindi nila nakikita yung mga ginagawa ng Diyos sa kanila kasi ang nakikita nila yung hindi ginagawa ng Diyos. Amen? Ganun po ba tayo? Pagising natin, may hininga ka. Yung iba nagising, wala nang hininga. Amen? Are we grateful na nakarito pa tayo sa church? Na yung iba, nakahimlay na? Every morning na tayo nagigising na buhay at malakas, yan po'y pagpapala. Kasi yung iba hindi na nagigising na buhay. Nagising pa ba yung patay? Hindi na pala, no? Namalaya na, wala na pala sila. Sabi sa unang Korinto, chapter 10, mababasa natin, ginabayan sila ng Diyos, ang Israelites. Ginabayan ng Diyos sa pamagitan ng ulap, nangunguna yung ulap sa kanila, at tinulungan sila sa pagtawid sa pulang dagat, sa Red Sea, di po ba? Kumain sila ng mana,
at uminom ng tubig na galing sa bato. Ito'y mula sa Diyos. Ilang taong pinakain? Sa wilderness. 40 years. Even ang sandalyas daw hindi nagpalit. Ganong kabuti ang Diyos sa Israelites. Amen? Tayo po hanggang ngayon, mabuti at tapat ang Diyos sa atin. Tama po ba? Sinong may laman ng rep kahit tubig? Amen. 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 Palakpakan po natin ang Diyos. Napakabuti at nakapakatapat ng Diyos. Sino ang may rep? O, di ba lahat may rep? Buti pa kayo. Nasira ang ref namin. Ibig sabihin, may ref ka kasi may panlagay ka. Amen po ba? Yun ang di naaalala ng Israelites. Kaya lagi nagre-reklamo. At higit sa lahat, nilabas sila sa Ehipto bilang alipin sa pangunguna ni Moses. Di po ba? Pero pag may reklamo sa Diyos, pati si Moses pinanggigigilan. Si Moses tuloy, hindi nakapasok sa promised land. Amen? Okay, huwag kayong complain ng complain. Maawa kayo kay pastora pag di nakapasok sa promised land. Hello? Hello? Kalabitin mo yung katabi mo, baka natutulog na. Hello? Gising! Palakpakan po natin ang Diyos na malakas. Amen! Praise the Lord! Sabi po, before we judge the Israelites, bago mo husgahan ng Israelites, bakit nga ba itong mga Israelites na ito, reklamador? Hello? Ikaw hindi? Hello? Di ba reklamador din tayo minsan? Yung Prime Water nga, nagbibigay na ng announcement eh. Reklamo pa tayo eh. Israelites nga, wala, di po ba? Hello? Amen po ba? Para namang isang ligo lang eh. Kamamatay na natin, di makaligo ng isang beses eh. Di po ba? Siguro paglabas natin dyan, di na tayo magre-reklamo, no? Mga kapatid, huwag mong patigasin ang puso mo. Nararamdaman po yun ng Banal na Espiritu. Pag pinatigas mo ang puso mo, kahit anong salita ng Diyos ang marinig mo, manlalaban ka. Napakahirap pag tumigas ang puso. Amen po? At napakahirap pag na-ICU yung puso. Amen po ba? Kaya mahalin yung puso. Amen. Amen. Before we judge the Israelites, it is helpful to think about what occupies our attention most of the time. Are we grateful for what God has given us? Or are we always thinking about what we do not have? Bago mo husgahan ng Israelites, makakatulong kung isipin natin, sa ngayon, ano ba ang nag-occupy ng attention natin? Lagi ba tayo nakatingin sa bagay na nagpapagalit sa atin? Or tinitingnan natin yung mga bagay kung saan tayo pinagpala? Amen? Malusog kami, di ba? Magaganda naman kami. Amen? Dapat ganun! Amen? Pag sinabi, ang lusog-lusog mo, ang chubby-chubby mo, maganda naman ako. Diba? Ganun dapat! Hindi yung pag sinabi yung pangit sa'yo, ba't ba ang pangit ko na? Diba? Be grateful! Amen? Yung mukha natin, walang kamukha. Tama ba, anak? Nag-iisang mukha lang to, wala tong kamukha. Amen? At higit sa lahat, ang puso natin punong-puno ng pag-ibig. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Ano ba yung nag-occupy? Ang taba-taba ako, lagi na lang yun, taba-taba ako. Huwag ka dyan mag-focus. Mag-focus ka, buhay ka pa, masigla ka pa, malakas ka pa, malusog ka pa. Hallelujah! Hindi yung puso mo lagi, nakakainis, nakakainis. Eh, ba't ka ba naiinis? Saan ba galing yung inis? Sa ibang tao, sa kaaway, o sa sarili mo? Sa kaaway at pinapahintulutan mo. Si Jesus ba nung tuksohin na inis? No, amen. Maiinis ka lang pag pinayagan mong mainis ka. Paul encouraged the Corinthians about temptation. He said that temptation happens to everyone. Tandaan mo yan. So don't feel you've been singled out. Hindi ka sinisingle out ng Espiritu na ikaw lang ang tinetempt ngayon. Lahat tinutukso.
Amen? Dahil si Jesus Christ, full man and full God, bilang tao, tinukso din siya. Hindi tayo sinisingle out. Ako lang ba ang mahirap? Ako lang ba ang mataba? Ako lang ba ang malusog na malusog? Hindi. Amen po? Hindi tayo sinisingle out ng pagsubok at tukso. Lahat tinutukso. We are being tempted because we are living in a world filled with sin-inducing pressures. Natutokso tayo kasi nasa mundo tayong punong-puno na mga nag-aakit para tayo magkasala. Pine-pressure tayo para ang piliin natin ay papunta sa kasalanan. Nauunawaan niyo po ba yung mensahe? God will aid you in resisting temptation by helping you. Tutulungan tayo ng Diyos. Sabi, He has a way to escape all temptations. Ready ba kayo magpatulong sa Diyos? Amen. Makinig tayong mabuti. Number 1, recognize those people and situations that give you trouble. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ba nagbibigay ng trouble sa'yo? Kailangan makilala mo yan. Hello? Hello? Anak, ikaw ba yan, anak? Na pagkausap mo yung anak mo ngayon, lagi kang nagkakaroon ng trouble. Alam kasi ni Satanas yun kung saan kanya babanggain Amen? Hello? Alam na alam ni Satan kung ano yung weakness natin. Kaya kailangan, ma-recognize natin, sino ba itong mga taong to? Ano ba itong mga sitwasyon na to? Na pag nangyayari to, nagkakaroon ako ng trouble sa puso ng problema. Sabi ng aklat ng 2 Timothy, chapter 2, verse 23. Basahin po natin. Iwasan mo kwentang pakikipagtalo at kalokohan lamang dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan. Maliwanag po ba? Tagalog. Iwasan mo yung mga walang kwentang pagtatalo. Kaya pag ayaw kang kausapin ng asawa mo, iniiwasan ka. O ng anak mo, kasi lagi niyang nararamdaman, pagkausap ka niya, nagtatalo lang kayo. Maliwanag po ba yon? Meron taong ayaw ng gulo. Merong taong ayaw ng nape-pressure. Kaya hihiwalayan muna kita. Space muna tayo, space. Kasi pag ikaw ang kausap ko, nagkakatrouble yung puso ko Amen? Amen? Kaya nga yung asawa, mas pinipiling tumira sa bubong kesa makasama yung babaeng maingay di po ba? Kasi nga nagkakatrouble yung puso. Kaya kailangan iwasan. Iwasan yung pagtatalo na walang kwenta. Hahantong lang kasi sa alitan. Ikalawang Timoteo chapter 2 verses 21 to 22. Pakibasa ho. Ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahalagang okasyon. Gusto mo ba yon? Pang mahalagang okasyon lang ako. Pang evangelism lang ako. Kasi kagamit-gamit yung buhay ko. Hindi ako pang marites. Hindi ako pang usaping may buhay ng may buhay. Pang usapin akong pagdidisipulo. Amen po? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God! Kasi lumalayo ka sa kasamaan. Kaya nabibilang ka sa mga kasangkapang gamit sa mahalagang okasyon. Amen po? Nakatalaga sila sa Panginoon. Gusto nyo ba yon? Nakatalaga ka sa Panginoon. Amen. Kapakipakinabang sa Kanya at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang mga maayos mag-isip, ang mga lumalayo sa kasamaan, sa Diyos siya nakatalaga. Para sa mabubuting gawain niya nakatalaga. Amen? Tayong lahat. Walang exempted. Tinawag tayo. We are chosen, appointed, anointed. Di po ba? Kaya wag mo nang ihalo yung buhay mo sa mga taong ang pinag-uusapan ay walang kwenta. Amen? Mga kabataan, wag mo nang isali yung buhay mo sa mga bagay na alam mo na hindi ka gamit-gamit yan para sa Diyos. Amen po? Verse 22. Kaya iwasan mo. Iwasan mo ang sabi. Iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid
Nagbabasa po ba tayo? Tapat, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa. Kasama ang mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Amen. Amen. Saan ka sasama? Doon sa mga may malinis na puso. Amen po ba? Iwasan ang masasamang hilig ng kabataan. Amen? Amen po? Kasi mga kabataan, pabugso-bugso ng damdamin yan. Amen? Amen? Nagkaedad na nga. Gray hair na nga. Ang gusto pa rin, yung buhay ng kabataan na pabugso-bugso ang damdamin. Ang hinahanap pa rin yung layaw at pita ng laman. Amen po? Sabi, makisama ka sa mga taong namumuhay ng matuwid, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa. Amen po? Ano ibig sabihin? Huwag ka sumama sa palaaway. Mga kabataan, pag sumasama ka sa palaaway, ang tawag dyan is basugulero. Basagulero. Pag nabaranggayan, edi kasama ka. Tama po ba? Tama! Kasi sumasama ka sa mga palaaway. Saan ka sasama? Sa mga peacemaker. Amen? Sa mga gusto ay kapayapaan. Sa mga mapagmahal. Amen? 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 Tayo po, ganun din tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya recognize. Kailangan makilala mo. Sino ba tong sinasamahan ko? Saan ba ako dadalhin nito? Sa langit ba o sa barangay hall? Hello? Ang tinuturo ba niyan sa'yo? Sa ikabubuti? Sa ikaaayos? O dinadala ka sa mali na pamumuhay? Kailangan ma-recognize. Even ang situation, kailangan masala mo para daw hindi tayo ma-involve sa temptation. Solving conflicts requires that we focus on the real issue. Napaka-importante po nito, makinig po tayo. Kapag gusto natin ma-solve ang conflict, doon tayo pupunta, ano ba yung talagang issue? We focus only on resolving the problem, not attacking the person. Hello? Amen? Ano ba talaga problema? Yun ang isolve natin, hindi yung taong nagsasalita. Amen? Katulad po ngayon, ako yung nagsasalita dito. Wag po ako ang attack nyo. Kung may problema tayo, yung problema, yung issue ang ayusin natin. Amen? Pinapangaralan ka ng nanay mo, pinapangaralan ka ng tatay mo kasi may dapat ayusin. Huwag kang nagagalit sa tatay at nanay mo o sa asawa mo kasi doon tayo sa problema, mag-focus. Amen po ba? Kaya tayo hindi nalalayo sa tukso, nagkakaroon tayo ng conflict sa tao, ang ina-attack natin, yung tao. Amen? Lagi nating iisipin, ang mga mahal natin sa buhay, kakampi natin lagi yan. Pero bakit palagi silang inaaway natin? Hello? Lagi yung sinasabi ni Brother Ramil, lagi mong tatandaan, mas mahalaga tayo kesa sa kanila. Kaya hindi sila ang dapat panigan. Ano ba yung problema? Tapusin natin. Doon tayo mag-focus. Hello? Ginabi yung anak. Bakit ginabi? Mag-focus sa issue. Bakit ginabi? Hindi atakihin yung anak. Nakuha po natin yung gusto ng Diyos. Kung ano yung problema, doon mag-focus. Hindi doon sa tao. Amen. Number 2 na po tayo. Run from anything you know is wrong. Run! Run! Takbuhan mo! Talikuran mo! Yung bagay na alam mo na mali. Sabi po sa Genesis chapter 39 verse 11 to 12. Isang araw pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, sipingan mo ako. Pero tumakbong palabas ng bahay si Jose at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. Alam niyo po yung istorya? Si Jose, naging alipin ni Potiphar. Nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. So, nagsabi sa kanya yung babae, sipingan mo.
Ano ginawa niya? Tumakbo. Amen po. Napakagandang ilustrasyon. Run from anything you know is wrong. Joseph avoided Potiphar's wife as much as possible. He refused her advances and finally ran from her. Hindi niya po pinatulan yung asawa ni Potiphar. Iniwasan niya. Iniwasan niya. Tumakbo siya. Nag-refuse siya sa gustong mangyari. Sometimes, merely trying to avoid temptation is not enough. We must turn and run from them. Amen. Hindi pwede yung i-avoid mo lang. Kailangan talikuran mo at takbuhan mo. Maliwanag po ba yun? Alam mo nang mali, alam mo nang tukso, talikuran mo, takbuhan mo. Kasi kung i-avoid mo lang yan, baka makaya ka pa. Amen po ba? Sabi po sa last days, even the elect will be deceived. Sino ba yung mga elect? Yung mga pinili, tinawag, in-appoint, di po ba? Nadideceive kasi may mga tukso, may mga temptation na nararanasan, pero hindi tinatalikuran at hindi tinatakbuhan. Kaya nga po tayo, meron tayong mga policy sa church. May mga binababa tayo dito na hindi natin dapat po bigyan, hindi mo dapat baliwalain. Dapat bigyan mo ng pansin kasi kaya binababa yan para makaiwas sa tukso. Amen po ba? Kasi ang temptation po, papasok yan kahit sa taong nananalangin at sa taong nagbabasa ng Biblia at sa taong nagsisikap makasunod sa Diyos. Kasi si Jesus Christ nga na-tempt, di po ba? Kaya kailangan takbuhan, talikuran. Amen? Layuan ng tukso. Huwag paganahin yung gusto ng laman. Pastora, ang sarap niyang kausap Ang saya-saya ko sa kanya Pita ng laman po yun. Di ba masarap din yung asawa ni Potiphar? Bakit tumakbo si Joseph? Nakulong siya. Pero kahit nasa kulungan siya, dahil ganun siya, hindi siya nagpapatukso, sinamahan siya ng Espiritu ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Pag tinakbuhan natin ng tukso, sasamahan tayo ng Espiritu ng Diyos kahit nasa kulungan ka, kahit nasa loob ka pa ng pugon, hindi ka masusunog dahil hindi ka nagpatukso. Amen po? Number 3, choose to do only what is right. Gawin, piliin mo lamang kung ano yung tama. Amen po ba? Yung maliliit na bata kanina, alam nila yung tama, alam nila yung mali. Tayo po, alam ba natin yung tama? Alam natin yung mali? Amen. Sabi po sa Kawikaan, chapter 21, verses 2-3. Inakala ng tao na tamang lahat ang kanyang ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makakaalam kung ano ang ating motibo. Sa bawat tamang ginagawa ng tao, alam ng Diyos kung ano ang motibo. Kaya nga merong salita ang Diyos, whatever you do, whether you eat, whether you drink, do it for the glory of God. Amen? Dahil alam niya yung motibo ng tao. Kala mo tama yung ginagawa, pero nakikita ng Diyos kung ano ang tamang motibo ng tao sa paggawa niya ng mabuti. Ginagawa mo ba yan for the glory of God o ginagawa mo ba yan para pasiyahin ang iyong laman? Ang Diyos po ang nakakaalam. Verse 3, ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog. Amen? Naghahandog ka ng malalaking halaga. Naghahandog ka ng buhay mo't oras mo sa Diyos. Pero ang sabi po dito, ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog. Kahit magpagawa ka pa ng napakagandang simbahan,
Maraming simbahan. Magpakain ka ng mga taong nagugutom. Kung ang ating ginagawa ay hindi kalugod-lugod at hindi para sa kapurihan ng Panginoon, baliwala at walang saysay ang paghahandog na yan. Amen? Even ang paglilingkod. Sa paglilingkod, kasama ang oras, kasama ang pagod, kasama ang bulsa, pero kailangan ang ginagawa po natin kalugod-lugod. Dahil ang puso mo is to glorify God. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Number 4, pray for God's help. Humingi ng tulong sa Diyos. Natutokso ka ba? Kanino ka hingi ng tulong? Sa Diyos, hindi sa tao. Kasi ang tao, minsan bias. Amen? O madalas. Amen po? Sabi, ask for God's help. Pray for God's help. Sabi ng aklat, Mateo chapter 6, verse 13, at huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Amen? Yan dapat ang prayer natin. Huwag niyo po kaming hayaang matukso. Iligtas niyo po kami kay Satanas. Mateo 26:41. Magpuyat kayo, ang sabi ni Jesus Christ, kasi pumunta na siya sa Gethsemane. Malapit na siyang dakipin. Kasama niya ang mga disipulo. Pero iniwan niya yung iba, nagsama lang siya ng 3, kasama doon si Peter. Sabi niya, mananalangin siya. Manalangin din kayo. Pero pagbalik ni Jesus Christ, mga tulog. Kuha niyo po ba yung kwentong yon? Kaya winika ni Jesus, magpuyat kayo at manalangin. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Kapain mo yung laman mo. Mahina, di po ba? Gustong-gusto ng espiritu. Gusto kong sumama sa feeding. Kaya lang, hindi masarap yung lugaw. Laman. Nagpi-feeding tayo para sa bata, sa iba. Hindi para sa atin. Amen. Pag sa isip mo pa lang, di na masarap yung lugaw. Pag pinapakain mo yon, di na masasarapan yung kakain doon. Alam nyo ba, it's always all in the mind. Pag sinabi mo, mga anak, masarap, masustansya. Sa totoo, masustansya ang lugaw dahil yung manapak na yan, punong-puno ng sustansya. Meron niyang protein na pag binili po natin, napakalaking halaga. Amen po ba? Gustong-gusto mong manalangin. Yung spirito mo, gustong-gusto, pero yung laman mo, inaantok. Kaya kung nandun ka sa kama, pag nag-pray ka, doon ka inaantok, umalis ka doon. Amen? Huwag kang pupunta sa lugar na pag nandun ka magpe-pray, aantokin ka na. Naintindihan po ba natin? Kaya si Jesus Christ, sinabihan niya yung mga disipulo niya, hindi niyo ba kayang manalangin kahit 1 oras kasama ako? Amen. Kaya tayo natutukso at hindi nawawala ng tukso, maaaring hindi tayo humingi ng tulong sa Diyos. Amen po. Tulungan niyo po ako, makalaya ako dito. Ayoko po nito. Tulungan niyo po ako. Manalangin po tayo. Ano po ang sabi sa prayer? Prayer brings wisdom into the situation. Amen? Naalala niyo ba mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin alam kung anong gagawin natin? Pero nung nanalangin tayo, binigyan tayo ng wisdom ni Lord. Sino po ang merong ganun? Pumalakpak. Gulong-gulong isip mo. Hindi mo alam kung alin ang pipiliin mo. Yung isa, maaring daling ka sa tukso, sa mali. Ito namang isa, tama. Pag nag-pray ka, dahil nananalangin ka, ang Diyos ang nagbababa ng wisdom sa iyo kung anong gagawin mo sa sitwasyon na nagaganap. Prayer brings us into the right direction, comes from God.
Dinadala ka ng Diyos sa tamang direksyon na galing sa Kanya. Amen? Just like Jesus, He did not enter into temptation because He always come to the Father to pray. Pupunta pa nga si Jesus sa bundok, di ba? Para manalangin, para masolo ang Diyos. Amen po ba? Lagi niyang iniiwan yung kanyang mga alagad. Pupunta siya sa isang lugar. A place of solitude. Napakahalaga po yun. Amen? Na nakikipag-usap tayo sa Diyos. One-on-one. Amen po ba? Maririnig mo yung boses niya kung ano yung gagawin nating lahat pag meron tayong sitwasyon na napakabigat. Number 5. Ito po, number 5, napakahalaga. Lahat mahalaga. Pero minsan dito tayo nabubuyo. Alam niyo yung salitang nabubuyo? 5, ano yung 5? Seek friends who love God and can offer help when you are tempted. Sino ba yung kaibigan mo? Di ba may kasabihan? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hello, narinig nyo na ba yon? Sabihin mo sa akin kung sinong kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Pwede ba natin sabihin sabay-sabay, I am a friend of God. Amen! Kaibigan natin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil hindi naman tayo karapat-dapat, pero kaibigan natin siya. Amen? Seek friends. Sino ba yung araw-araw kasama mo? Sino ba yung maya-maya kausap mo? Naunawaan po ba natin? Kung sino yung araw-araw kinakausap mo, maya-maya, naglalamay kang makipag-usap sa kanya, kung sino yung kasama mo, kung sino yung pag may problema ka, siya agad ang naiisip mo. Imbis na ang Diyos ang naiisip mo, pag may problema ka, siya agad. Ang tanong, yung bang taong naiisip mo pag may problema ka para tulungan ka o para magkasala ka? Hello? Hello? Naintindihan po ba natin? Yung ba lagi mong tinatawagan, nasisiyahan ka ba sa Kanya? O dinadala ka niya sa kasamaan? O kalugod-lugod ba sa Diyos na lagi mo siyang kausap at lagi mo siyang kasama? Dinadala ka ba niya sa tama? O nilalayo ka niya sa tama? Dinadala ka ba sa Panginoon? O nilalayo ka sa Panginoon? Mas umiinit ka ba sa paglilingkod dahil nakasama mo siya? O nanlamig ka sa paglilingkod dahil siya ang nakasama mo? Hello? Naintindihan po ba natin yung mensahe? Kaya sabi ko sa inyo, excited ako kasi sapol na sapol po ako dito Sapol ba kayo? Palakpakan ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Praise God. Ang pinaka-pinagpalang Kristiyano, yung pag tinatamaan, nag-amen. Amen? Amen. Praise God. Ano po sabi sa Kawikaan, chapter 27, verses 9 to 10? Ang langis at pabango ay gaya ng tapat na payo ng isang kaibigan na magdudulot ng kaligayahan. Amoy mo yung katabi mo, pabango ba amoy niyan? Amoy langis ba yan? Amoy pabango ba yan? Hello? Kagaya daw yan ng tapat na payo ng isang kaibigan na magdudulot ng kaligayahan. Amen? Baka mama yung kasama mo, amoy bilasang isda. Hindi siya magdudulot ng magandang payo. Amen? Kapag yung kaibigan mo, dumarating pa lang, nangangalingasaw na sa bango. Ala, ang ipapayo niya, napakaganda. Amen po. Pag yung kaibigan mo dumarating, nangangamoy, hinahabol ng langaw, magtago ka na. Kasi ipapayo niyan sa'yo ay hindi tama. Amen? Tumatawa po tayo, pero totoo yun. Sa bibig pa lang ng kausap mo, alam mo na kung saan ka dadalhin Amen? Alam niyo yon? Yung ting magugulat, iba sinasabi? Nagulat lang. Nagbabad words. Naramdaman mo, ba't nagbabad words na rin ako? Kaya nga tell me who your friends are and I will tell you who you are.
Amen po? Maliwanag po ba? Ito pong verse 10, napakasarap. Love na love ko siya. Paggabi, ilang ulit ko siyang binabasa. Huwag mong pabayaan ang iyong kaibigan. Naku, tingnan niyo yung katabi mo. Linggo, katabi mo yan. Kaibigan mo ba yan? Huwag mong pabayaan. Amen! Huwag mong pabayaan ang iyong kaibigan. O ang kaibigan na iyong ama. Ibig sabihin, ang kaibigan ng ama natin sa langit, yung kapatiran sa church na mananampalataya. Huwag mo raw pabayaan ang kaibigan mo. At kung nasa kagipitan ka, hindi ka nahihingi ng tulong sa kapatid mong malayo. Amen? Ang malapit na kapitbahay ay mas mabuti kesa sa malayong kapatid. Nakakaiyak. Di ba? At parang di kayo naiiyak, ako lang. Nakakaiyak kasi ang dami nating kaibigan na alam natin kasing bango ng pabango. Na malayo man. Kasi wala akong kapatid dito kaya ako naiiyak. Ang kapatid ko malalayo. Pero meron akong mga kaibigan na kaibigan din ng ama ko sa langit. Palakpakan natin ng Diyos na kahit wala yung pagdamay ng totoong kapatid mo sa laman, meron kang kaibigan. ROG is 5 years na. We're running for 6 years. Magkakaibigan ba tayo? Huwag natin pabayaan ang bawat isa. Mahalin natin ang bawat isa. Pati kahinaan ng bawat isa, mahalin natin. Kasi walang perfect. Kahit saan tayo pumunta, walang perfecto. Amen? Kailangan tayo ang may pusong mapagmahal, pusong umuunawa, at pusong magpapatawad. Alam niyo ba, napakaraming magagandang bagay na dapat nangyayari sa atin, nahahadlangan, kasi pag may tuksong dumating, ayan na naman yung tukso. Doon ka na naman na-focus. Di ba? Imbis na tuloy-tuloy na, nahahadlangan, kasi pag may mga tuksong dumating, na-entertain. Amen po? Conclusion na po tayo. Binibilisan ko po para wala kayong makalimutan. Pag hinabaan ko to, baka wala kayong matandaan. May natatandaan po ba kayo? Conclusion na po tayo. Will God give you a way to overcome temptation? May temptation ka ba ngayon? Uy, wala na, nawala agad. Glory to God, palakpakan natin ng Diyos. Bibigyan ka ba ng Diyos ng paraan para mapagtagumpayan mo yung tukso na yan? Yes na yes. When we are tempted, He will show us a way out so that we can endure it. Sinabi ng verse natin kanina, what did Jesus do to overcome temptation? Lagi natin sinasabi, gusto ko maging Christ-like. Wow, ang sarap. Christ-likeness ang prayer. Sabi nung pastor, nung kumuha kami ng manna pack, yun daw ang prayer niya, isang umaga. Doon daw siya nilid ng Holy Spirit. Ang prayer ko po, I want to be like Christ. Yung Christ-likeness. Kinabukasan, tines siya agad ng Lord. Christ-likeness, anak, ang prayer mo. Alam nyo, bagsak siya sa test. Kuunting problema lang, parang tungkol sa sasakyan o sa kalsada lang, nagalit siya. Sabi niya, ay, bagsak agad ako. Kasi pag gusto mo, yung itetest ka ni Lord kung talagang kaya mong maging ganun ka. Amen? Kaya nga may testing, may temptation para matry kung talagang yung ating buhay, kaya nating lakaran yung gusto nating lakaran. Amen po? Sabi, Jesus, what did Jesus do to overcome temptation? Jesus relied on the supernatural power of the Holy Spirit to help him win and defeat the enemy. Doon siya nagtiwala sa kapangyarihan, supernatural power ng banal na Espiritu. Nasaan ang Holy Spirit? Nasa atin. Dito tayo mag-rely, yung sinasabi ng Holy Spirit. Amen? Huwag sa sinasabi ng laman, huwag sa sinasabi ng tao. Mag-rely tayo sa supernatural power ng Holy Spirit. Pag meron tayong pagsubok, kasi gano'n ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Holy Spirit to help him win and defeat the enemy.
With the power of the Holy Spirit, we can defeat also the enemy. Amen? Malalabanan natin actually, marirebuke, makakancel, madudurog natin ang kaaway. Amen? Huwag lang natin siyang hayaang magkaroon ng door sa buhay natin. Pinapapasok mo kasi. Pinapapasok natin. Huwag natin papasukin. Huwag natin i-entertain ang dyablo. Sabihan natin siya, ayang ka na naman. Alis. Alis agad. Hindi yung inaamo mo pa, ayang ka na naman. Mamaya matutokso na naman ako. Hala, hindi aalis yun. Dapat alis. Alis. Layas. I rebuke you. Huwag naman yung asawa mo, I rebuke. Satan, get out! Sabi mo sa mister mo. Yan na lang mga dalaga pa. Sabi po, another strategy of Jesus for resisting temptation came by quoting God's word. Sino dito ang mahilig mag-quote ng salita ng Diyos? Instead of thinking about the temptation, set your mind on God's word. Find scriptures that speak directly about the temptation you are facing. Alam niyo po yung Biblia, kompleto to. Library nga to eh. Lahat nandito. Lahat ng iniisip natin, gagawin natin, kailangan natin, nasa Bible. Kaya kung ano yung pinagdadaanan mo, tapatan mo ng Word of God para hindi ka matukso. Amen? Amen po ba? Sabi, ang Espiritu dinala si Jesus sa ilang. Gutom siya noon. Kasi nag-fasting siya, di po ba? Sabi sa kanya ng dyablo, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga batong to. Anong pinatapat ng Word of God? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa labi ng Diyos. Amen? Galit na galit ka. Sino yung kagalit mo? Lagi naman asawa eh, no? Anak, di po ba? Tama? Kapitbahay, pwede rin. Buksan mo yung Biblia, kahit nga wag mong buksan, bingin-bingin na tayo eh. Love your enemy. Sabi ng Diyos, love your enemy. Ditanggal agad yung galit. Amen? Pray for those who persecute you. Pagdasal mo yung umuusig sa'yo. Amen po? Yun daw ang strategy isa ni Jesus. Gusto niyo ba yun? Amen! Para maging mananagumpay tayo, buksan natin ang Biblia. Ano po yung last verse natin? Pakibasa. Roma 13:14. Sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Jesus, Panginoong Hesukristo, at huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Huwag daw nating pagbigyan yung pita ng laman, yung makamundong pagnanasa. Sa halip, ang pagharian natin, sa buhay natin, ang Panginoong Jesus. Ang sabi po kasi sa taas, sa Roma 13:13. Bakit sinabing sa halip? Mamuhay tayo ng marangal. Yan ang sabi ng Word of God. At huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa, sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Yan daw ang gawin nating pamumuhay. Wag yan ang gawing pamumuhay. Anong gagawin sa halip? Paghariin. Amen. Sa inyong buhay, ang Panginoong Jesus. Amen po ba? At huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Alam niyo po, pag hindi tayo naging mananagumpay sa ating spiritual na buhay, sa tukso, instead na promotion, spiritually, ano po ang kabaligtaran ng promotion? Demotion. Instead na nagpapatuloy tayo, nahihinto tayo. Kasi may tumahol na aso, nilingon mo. Lakad ka uli, may tatahol uling aso, lilingunin mo na naman. Kapag gusto natin talaga
marating natin yung finish line. Marating natin yung buhay na walang hanggan. Ano man ang distraction na gawin ng kaaway, dire-diretso lang tayo. Madapa man tayo, tayo agad. Dire-diretso lang tayo. Let's all stand up. Pwede pa na awitin ang natagpuan. Let's worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Ano mang temptation, ano mang tukso, na pinapain ng dyablo sa ating lahat. Let's consider it in the name of Jesus. That Satan is already defeated. Satan is already defeated. In the name of Jesus Christ. No form and plan of the enemy will prosper sa buhay nating lahat. Ano mang kilos ng dyablo, ano mang panunukso ng kaaway, we are more than conquerors. We are overcomer. In Jesus' name. Dahil natagpuan na po natin ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus na na-defeat niya even ang kamatayan. Patuloy tayong magpailalim sa kapangyarihan ng ating Diyos Ama sa pangalan ni Jesus ng kanyang anak at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hallelujah, Jesus. Let's sing natagpuan. We worship. Let's worship the Lord. Yes, Lord. Ang tinig mo, Diyos, ay aming hanap-hanap. Yes, Lord. Sa gitna ng lahat ng bawat takot at paghihirap, O God. Aking pagkukulang. Yes, O God. Patan mo, O Diyos, tanging naan. Hallelujah, Jesus. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Amen, Lord God. Yes, O God. Pag-ibig natagpuan. Yes, Lord God. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig na dakila. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah to the living God. Jesus, ako'y aawit. Amen. Yes, Lord God, tanggapin mo ang aming awit ng walang hanggang pagpupuri, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord Jesus. Kailangan ka namin, Panginoon. Yes, God. Magpakailanman, O Diyos. Sa iyo lamang kami mananangan, O God. Panginoon, narito po yung mga anak, O Diyos. Ikaw lamang ang aming kaagapay, O Lord. Hawakan mo po kami, O God. Akayin mo kami, Banal na Espiritu. Tanggalin mo ang lahat ng uri ng kilos at galaw ng kaaway sa aming buhay. Sa puso't damdamin namin, ikaw ang mananatili, O Diyos. Yes, O God. Yes, Lord God. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah to the living God. Hallelujah to the God of Israel. Oh, palayain mo kami, O Diyos, sa lahat ng uri ng pagkaalipin, sa lahat ng tukso, Panginoon. Yes, hallelujah. Walang hanggan, O God, ang aming pagpupuri sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Salamat, natagpuan ka namin, O Diyos. Natagpuan namin ang pag-ibig mong dakila. Yes, hallelujah, Jesus. Amen. Amen to the living God. Oh, hallelujah. Sikarabababaya yeshandarabakaya.
Ialay po natin ang puso natin sa Diyos sa oras na ito. Hayaan natin ang Diyos ang mamahala sa puso natin. Ang ating isipan, ipagkaloob natin ang buong buo sa Diyos. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, God. Maraming salamat, O Diyos. Kami pinalaya mo, God. Amen, God. Pinalaya mo kami sa lahat ng karumihan. Pinalaya mo kami sa lahat ng sakit at karamdaman. Pinalaya mo kami sa lahat ng damdamin at kaisipan na hindi kalugod-lugod sa iyo. Yes, God. Father God, salamat po ng maraming aming Diyos Ama. Salamat sa iyong dakilang mensahe. Salamat sa iyong salita. Pag umapawin mo po ang salita mo sa puso namin, higit sa lahat ang pag-ibig mo ang maghari sa aming mga buhay upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng uri ng tukso na dinadala sa amin ng kaaway. Holy Spirit, bless us with your supernatural power in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, makakaupo na po tayo. Dako po tayo sa ating Holy Communion. Awit po tayo habang dinidistribute yung ating elementong simbolo ng katawan ni Kristo at elementong simbolo ng kanyang banal na dugo. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Ang sabi po sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verses 23 to 28. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ipagkanulo, dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-pira ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo.
Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa sarong ng Panginoon ang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat niyang siyasatin ng tao kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Saglit po tayong pumikit, siyasatin po natin ang ating mga sarili. Kung ano man pong nagawa natin kasalanan, ihingi po natin ito ng tawad sa ating Diyos Ama sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Itaas po natin ang elementong simbolo ng katawan ni Kristo. Father God in heaven, hawak po namin ang elementong sinisimbolo ng katawan ng Panginoong Jesus na nabugbog, napako sa krus. Sa tuwing gagawin po namin ito, inaalala po namin ang lahat ng iyong sacrifices sa krus ng Kalbaryo upang matubos kami sa kaparusahan ng aming kasalanan. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang elementong simbolo ng banal na dugo ni Jesus. Ama naming Diyos, hawak po namin ang elementong simbolo ng iyong banal na dugo na pinagtibay ng bagong kasunduan, ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo ang maghuhugas at maglilinis ng aming mga kasalanan. Salamat po sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan naming nagawa. Sa tuwing iinumin po namin ito, inaalala po namin ang lahat ng ginawa ninyong sacrifices para sa aming kaligtasan. Sabay-sabay po natin inumin. Marami pong salamat, aming Ama sa langit. Sa pag-ibig mo, binigay mo ang iyong anak na si Jesus para tubusin kami sa kaparusahan ng aming kasalanan. Tayo po'y makakaupo na. Amen. Hallelujah. Sige po, dadako po tayo sa pagkakaloob. Ang ating pong verse ngayon ay matatagpuan sa Marcos 12:41. Ito po ay tungkol sa ang kaloob ng biyuda. Sino po nakarinig na ng short story na to? Wala pa? Sige. Basahin natin. Sabi po, naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo. At pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa hinulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkakaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng biyudang iyo'y, bagamat siya ay mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay." So, nagdala po ako ng mga props. Ito po ay 1 pound. Let's imagine na nandun po ang ating Panginoon. Kasi sabi sa kwento, di ba, siya ay umupo, pinapanood niya lahat na nagbibigay. Yung babaeng byuda, 2.50 sentimos. Sa ibang version po, sabi 2 copper. Siguro po nung panahon na yon, yung amount o value ng pera na yan ay napakaliit. Maaring piso sa time natin ngayon. Pero anong sabi ng Panginoon? Yung binigay ng byuda na iyon ay higit kaysa sa binigay ng mga mas mayayaman. Bakit po kaya? Bakit sa tingin niyo po nagbigay yung byuda na iyon? Maybe because of what? Desperate? Wala na. Ano ko na to? Huling bala ko na to. Sa Panginoon ko na ibinibigay. Kumbaga, sa Kanya na lang ako aasa. Or, maari ding pag-ibig. Sino po mga nanay dito? Mga nanay, di ba? Kahit hindi kayo mag-Jollibee, basta yung anak nyo, mabilan nyo ng Chicken Joy. Tama po ba yun? Sa bahay namin, minsan wala kami ulam, pero si Ezekiel naka-chicken. Or kung anong gusto niyang ulam.
Kasi yun ay pag-ibig. Ibinibigay mo yung kahit wala ka na. Noong pong February, dumating yung aking husband. May binigay siyang regalo sa akin. Actually, yung husband ko po, sobrang tipid. Ang damit niya po, 3 lang. Pantalon niya, 2 lang. Sobrang tipid po talaga. Kabaliktaran ko. So, ang sabi niya, may binigay siyang regalo to my sweet wife from Mark. Uy, sweet pala ako. Hindi ko alam. Tinago ko po ito kasi po yung niregalo niya sa akin, sa totoo lang po para sa akin, luxury. Hindi ko yung kailangan. Pero para sa kanya, magugustuhan ko. Ba't ko po kinukwento sa inyo? Kapag kapin po ay nagpe-praise and worship dito, kabado ako kasi lulubog. Kasi po yung dati inaanay. Tingnan niyo po ngayon kung gaano kaganda. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maaring iba sinasabi, bakit yung pinaganda yan? Di naman yan sa inyo. Deserve po ng Panginoon. Bigay natin sa Kanya yung the best. Kasi tayo nga, binigay niya ang Kanyang buhay sa atin. So, yung pagbibigay po natin, sabi nga, love gives. Pag nagbibigay ka, ibig sabihin, nagmamahal ka. Hindi po mahalaga kung gaano karami. 10%, 20%. Kung gusto nyo po magbigay ng love letter dyan, sa dati kong inaatin ng gawain, meron po silang love note. Susulat mo doon kung anong gusto mo ipanalangin. Siguro, i-practice po natin yon. Para tuwing magbibigay tayo sa Panginoon, linggo pa lang, handa mo na, sulat mo na. May gumagawa po niyan dito kasi ako po kasama sa nagbibilang. Nakalagay po talaga doon yung prayer request. Kasi hindi po kailangan ng Diyos yung ating offering. Pero nakikita niya ang puso natin. At kung nagmamahal tayo sa Panginoon, ang dami ko na nga na-imagine, pentura, tiles, lahat yan. Kayang-kaya ni Lord i-provide. Pero ang 50 centimos o whatever value po na ihulog natin dyan, nakatingin ang ating Panginoon. Amen po ba? Sige, tayo pong lahat ay yumuka at manalangin. Lord, we love you. At dahil mahal ka namin, magbibigay kami sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil minsan hindi kami tapat. Hindi namin nagagampanan yung 10% tithes or offering, Lord. Pero ang pagpapala mo sa amin, lubos-lubos. Sobra-sobra pa nga minsan kapag nakakapag-Lazada, nakakapag-Jollibee pa kami, Panginoon. Lord, sa umagang ito, ano man po ang halaga na ibibigay ng aking mga kapatid, alam ko po ito po ay galing sa kanilang puso. Dahil po kami ay nagmamahal sa gawain mo. Salamat, Panginoon. Ang simbahang ito, ang mga gawain ito, Panginoon, napakadaming tapat na nagbibigay. Napakaraming tapat na nagbibigay ng oras, pagod, even, Lord, ng kanilang mga resources. Kayo na po ang bahalang magbalik ng pagpapala sa kanila, Panginoon. Lord, lahat ng mga nabibigay na nakakalakip, nakaloob dito, Lord, gamitin mo sa expansion, Lord, ng kingdom mo dito sa lupa. Na Lord, lahat, Panginoon, ng mga salaping ito, Panginoon, makarating, Lord, sa maraming mga unbeliever pa. Na Lord, hindi nila makita yung pag-ibig. Pero dahil, Panginoon, sa mga nagbibigay dito, ang pag-ibig po na i-share namin through feeding, through gospeling, through evangelism, Panginoon. At Lord, dalahin ko, Panginoon, ikaw mababalik nito ng siksik, liglig, at umaapaw. Salamat po, Panginoon. Ikaw, Panginoong Diyos, ang nagbibigay ng lakas, O Lord. Lord, kagalakan mo, Panginoon, kalakasan namin. At wala kaming ibang yaman, Panginoon. Sabi sa awitin, kayamanan namin, O Diyos, ang ikaw ay sambahin at sambahin sa aming pagbibigay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise.
For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Hallelujah. Let's always sing the goodness of God. Amen. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa tagumpay ng aming gawain sa oras po ito. At sa mga nasa online na makakasama namin, dalangin po namin aming Diyos Ama, lahat po kami ay patuloy na makaranas ng iyong goodness and faithfulness hanggang kami nabubuhay sa mundong ito. Father God, tinataas po namin sa iyo ang buong isang linggo na aming kakaharapin. Pagpalain niyo po kaming lahat. Increase our faith, O Lord God. At ang lahat ng temptation, ma-overcome namin. Ama naming Diyos, ilayo mo kami sa lahat ng uri ng tukso. Ilayo mo kami sa lahat ng kilos at galaw ng kaaway ni Satanas sa aming buhay. Salamat sa iyong salita na aming pinagsalu-saluhan. At alam namin, O Diyos, lalabas kami na iyong templo. At sa pagtatapos ng gawain ito, ang nararamdaman po namin kagalakan, kapayapaan, pag-ibig na magpupuspos sa buhay po namin lahat. Thank you, Father God, for your divine provision, divine protection, divine healing,
divine intervention para sa aming lahat. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Let's pray and declare na ang bawat isa'y tatanggapin ang pananampalatayang matatag at matibay mula sa Diyos Ama natin sa langit, na hindi kayang itumba ng lahat ng uri ng unos ng buhay. Tanggapin ang bawat isang pag-ibig, kagandahang loob at kahabagan ng kanyang anak na si Jesus. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan na hindi kayang malirip at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Shalom! Brothers and sisters, sumayo tayo mapayapa. Ibahagi natin sa iba ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Salamat po ng maraming-marami. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' mighty name, everybody shout! Amen, amen, and amen. Glory, glory to the living God. Thank you, Jesus. Amen. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y